Good morning guys, dito tayo sa taniman natin at update ko kayo rito sa ating mga tanim na mais. So kung nakikita nyo, ayan sila, may mga buga sila guys, pero hindi ganoon kalaki at saka hindi ganoon kaganda. At saka yung iba na puno natin ay tawag rito, walang puso o walang ganito, walang buga katulad niya, hindi lumaki. Kaya may buga siya pero hindi gano'ng kalaki, maliliit, payat. Katulad dito, ayan, nadami siya ako sa kanya buha, siya dalawa, kaso ayun, parang tuyot na tuyot. Kung nakikita nyo, miski ito, ang liliit. Maliliit po yung naging buga. So, isa ho siguro sa dahilan ayan, maliliit lang siya. Sa baga kasi tayo nagtanim ito bapat na summer siya. Na tapos sobra yung init. Kahit diligan natin siya ng maigi, hindi makaganda kahit katulad to, inabonohan na natin katulad dito, walang bunga. Ito meron siya alanganin, isa. Ito naman parang balat lang, walang laman. Ulo sabi, isa, dalawa, tatlo sana yung bunga niyan. Kaso halos hindi nagtuloy. So ang gagawin na lang po natin dyan sa ito, kung may mga laman, pababayaan ko na lang po sila na gumulag at tapos try natin magtanim ito pagka naani na natin sila kasi magtatag-ulan na. Mostly talaga naman kasi ang tanim ng mais is tag-ulan. So napaagal na tayo nagtanim, tinestik na natin kasi diba sabi nga sayang yung buto, tinry natin. So ayan, nakabuhay naman tayo. Problema, hindi naman din tayo nakaani ng maganda. So gawin natin para may maitanim din ulit tayo, pagulagin na lang natin yung kung ano yung sasalba natin dyan na bunga. Yun na lang po, ulit itatanim natin ng panibago. So yun na po. Dito naman ito, nakikita nyo medyo malalaki yung mga sorghum natin halos ayun, lagpas tuhod. Gabewag ko na yung iba. Ayan po sila. So ayun, kita nyo medyo mataas sila. So ayan, kagandahan ng so try natin pagka nagbunga to kung pag nag-harvest tayo. So dito, ayan yung ating mga sili na buyo. Ayan, ang dami po niyang bunga kung nakikita nyo. So ito sili nating makopa, ayan, na naman, nagloko na kasi ayan nagkukul sa sobrang ng init kahit anong dilig na gawin natin. So, kagaya yan ngayon diligan natin kahapon tuyo. So ayan yung ating mga ampalaya, which is balago. So ito yung iba, ayan, medyo maganda yung bulaklak ating mga, pero ito mga natin hindi na nagtuloy ng bunga yung ating mga, although diba matanda naman na to, tsaka inano lang natin para natin kung magbunga. So gagawin natin to, tutuluyan ko na itong patayin at pagkano magpupunla na lang tayo ng bagong talong. So ayan kung nakakita nyo, ayun nagbunga na yung bunga palibasa. Sabi ko sa inyo, dabong lang to, ligaw kasi. Ayan tayo, maliliit lang yung bunga dyan. So ayan, pumutok na siya. Pag pabayaan natin yan para pag tuloy-tuloy lang yung pag nila dahon. So ito yung natin, medyo matumaas na.
Yung buhay natin kaya kabuti ka ay bali ilan isa, dalawa, tatlo, apat, anim. Na tigna dalawag sa bali ito sila puro yan. So yan po pag ano tayo natin na pagka maka-harvest tayo. So ito yung isang kalamansi natin na ano rin. Yung mga bunga kaso na ano yung dahon sa sobrang init. Sayang hindi masyado magaganda yung mga kamatis natin pero meron mga ano pag ano yung papalitan na lang natin. So itong ano wala pang bulaklak to ating mga kalamasan na mga nauna. So ayun meron tayong bunga ng pakwan kaso pangit ang pagkabilog. Ewan ko kung lalaki yan. Ayos. So antay tayo doon sa mga tinesting natin na pakwan. Tignan nyo ano, kapal lang ano natin ano, ang palaya, ang ganda. Kakatuwa lang tignan yung mga talubos nila. So yun may kamatis tayo na bumunga. Ay bulaklak na. Tapos ito yung binili ko na pomelo grafted ko na ano. Eh medyo magulang na yung ano niya. So tumataba na rin. Pababaya ako lang muna siya mag wild. Para pagka ano, dito na tayo kukuha ng pag-graft natin. So ito yung ating persimmon. Medyo malaki-laki na siya. Tapos itong ating cardinal. Siguro pag ano sabay-sabay ko na. Tapos ito meron tayo rito mga pinunla na mga buto ng ano, bangga. So ito pag ano, ang dami niya multiple ano, tracks, 4. So ano to, Indian mango gagawin natin ano, pag-eksperimentohan natin yung ano dito. Pagka lumaki na siya, pagka mga naging sintabanan nito, sintabanan lapis yung kanyang mga sanga, i-grab natin to, gagawin natin 4-in-1. So ngayon muna yung updates natin. Tapos ito natanim ko na yung bermuda rito. Nakiluha natin doon sa binaklas natin doon sa punto ni tatay. So ayan, so i-start natin uli yan. Tapos ito medyo rito nag-inda yung ano natin, pangit yung lupa na nailagay natin, pero buhay po yan sa ilalim, hindi lang nakalabas pa yung ano mga dahon. Pero gagawin natin pag ano, sisigit-sigitan na lang natin yan kasi yung mga kalabasa natin. Ayan yung mga okra nag-start na siya, may mga bulaklak na po yan. Ayan po, may mga bulaklak na yan. So antayin natin yan na magbulak, mabuga na para makaharvest na tayo. Tapos mamaya po ililipat ko na rito sa tab na to. Mamaya tatanggalin ko yung laman dito na anak ng red lace natin na isda. Tatanggalin natin. Dito ko ilalagay yung pure natin na albino full red na gapis. So ito yung ating mga molis. Kikita nyo, andyan lang sila sa loob. Madami na po sila, tsaka malalaki na. Ayan po guys, kung nakikita nyo yun. Ayun, nakilala ko yan. May kasama pa isang dayos. So yung crayfish natin na pares na lang na andyan buhay naman. Tapos sa kabilang tab na yun, malalaki na rin yung mga second batch no ating Red Santa Claus na mga anak. Siguro by next month kung ano yan, ibibenta na natin kasi may nakausap na tayong yung binibilang ko nung feeds nila na ano, naghahanap siya na ano. Sabi ko pag available na yan ba next month, ano na tayo, start na tayo magbenta para makakabawi-bawi sa gastos. So ayan, nakahapon nag-harvest ako niyan ng ano, kasi ito yung mga papaya natin wala pang bunga. So ito yung una ko tinanim na ano, ayan medyo makapal na siya. So start natin siya na ano. So ayan na muna guys ang updates natin dito sa ating mga halaman. Maraming salamat sa panonood at thank you guys for watching.